is home. God's mercy. Now I can see testing comes from above. God's strengthened His children and purchased in love. My Father knows best, and I trust He knows what is best for us. Through purging or fruit I will give. Oh, rejoice in the Lord, He makes no mistake. He knows at the end of each path that I take. For when I am tried and purified, I shall come forth as gold. Amen, amen. Tayo po'y magpasalamat, manalangin naman naming Diyos. Maraming salamat po sapagkat ikaw ay may pamamaraan kung paano mo dinadalisay ang iyong mga anak at kung paano mo sinusubok ang pananampalataya upang kami po ay dalisayin katulad ng isang ginto. Salamat ng marami, Panginoon, sa kasalukuyang kalagayan ng aming bansa, ng aming daigdig. Hindi po lahat ay magsisilbing kabigatan sa bawat isa sa amin. Marami po itong hatid na magagandang bagay at pangyayari at katotohanan. At sa kabila ng ang kalagayan namin ay waring dapat kaming nasa loob ng kanya-kanyang bahay dahil dinadaig ng mabuti ang masama. Maraming nagaganap na magagandang bagay sa iba't ibang panig ng daigdig. Hindi kayang lunurin ng maraming bagay dito sa mundo ang pag-ibig ni Kristo na nasa inyong mga anak. Ganon din naman po maraming mga tao masigasig gumawa ng ikabubuti ng kapwa. Maraming salamat po sapagkat kahit sa hindi namin katulad ang pananampalataya, ay nadidinig, nakikita namin, nararasan namin ang mabubuting gawa ng pakikipagkapwa. Yamang kami po ay nasa malayang bansa, bukod sa nagagawa namin ang kalooban ng tao para sa kabubuti ng kapwa, kami na inyong mga biniyayaan na maipanganak na muli ay nagkaroon ng kakayahan na makagawa ng mabuti na iyong kinalulugdan. Kaya't kami po ay nakatingin sa inyong gantimpala sa unahan. Ingatan po ang mga kapatid namin na nasa daan o mga kapatid namin na hindi namin makakatagpo sa gabing ito. Maaring sila ay nasa paaralan o nasa trabaho o nasa banig ng karamdaman. Ngunit ano't anuman, kami po'y dumadalangin sa inyo na ngayon pong hapon ay muli mong bigyang laya na ang inyong pagpapala ay tanggapin ng inyong mga anak na ngayon ay nangakikinig at mga kikinig ng iyong salita. I-bless you po ang aming tatayong mangangaral sa gabing ito. I-bless you po ang lahat ng makikinig at higit sa lahat, nawa ay maging higit mong kaluguran mula sa inyong anak na gagamitin. Maraming salamat po. Hiling namin ang pangunguna mo sa mga pinuno namin, lalo na sa aming Pangulo ng Bansa. Pakaingatan mo po siya sapagkat siya ay sinusundan ng pangkalahatan. I-bless you po ang kanyang family. Ganon din man po ang mga katuwang niyang mga senators, congressmen, governors, board members, mayors and councilors, and homeowners officers. I-bless po, Panginoon, ang lahat ng aming sandatahang lakas, ang aming PNP, ang aming pong Army, ang aming pong Coast Guard, ang aming pong Air Force, ang aming pong Rangers, ang mga kapulisan, ang mga security guards, ang mga police force, lahat po ng nasa frontliner,
ang mga doktor, ang mga nurses, ang mga dentista, ang mga nagtitinda, mga negosyante, mga nasa palengke, mga drivers, tricycle, taxi, jeepney, bus, mga vans. Salamat po ng marami sapagkat patuloy ang pag-ikot ng galaw ng buhay. At ngayon pong gabi, kalugdan niyo po tanggapin ang pagsamba at pagpupuri ng inyong mga anak na nagmamahal po sa inyo dito at saan mang dako. Binabalik namin siyang papuri, dalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus at lahat po'y sabay-sabay tayong magsabi ng malakas na Amen. Amen, amen. Magandang hapon po sa lahat. Tayo po ay magbabasa ng salita ng Diyos. Tayo na, dito. Tayo na magbabasa. Sa Tagalog Bible natin, kami po ay inyong sundan sa bayan, Jeremiah 49, 1-39. Mauna po akong magbasa. Sabayan niyo po si Brother Benji sa Tagalog Bible natin. Sige po, basahin natin. Tungkol sa mga anak ni Amon, ganito ang sabi ng Panginoon. Wala ba gang mga anak ang Israel? Wala ba siyang tagapagmana? Bakit nga minamana ni Malcolm at Gad at tumahan ang kanyang bayan sa mga bayan niyaon? Verse 2 po. Kaya't narito ang mga kaarawan ay dumarating, sabi ng Panginoon, na aking iparirinig ang ikaingay ng damanan laban sa Raba ng mga anak ni Amon at magiging isang gibang bunton at ang kanyang mga anak na babae ay sumusunog ng apoy kung magkagayoy mga ariin ng Israel ang nag-ari sa kanya, sabi ng Panginoon. Tumangis ka, O Hesbon, sapagkat ang haay ay nasamsaman. Magsiiyak kayo, kayong mga anak na babae ng Raba. Kayo'y mga bigkis ng kayong magaspang. Kayo'y magsitaghoy at magsitakbong parot parito sa gitna ng mga bakuran. Sapagkat si Malkan ay papasok sa pagkabihag. Ang kanyang mga saserdote at ang kanyang mga prinsipe na magkakasama. Bakit ka nagpapakaluwalhati sa mga libis? Ikaw ang mainam na libis o tumatalikod na anak na babae na tumatiwala sa kanyang mga kayamanan na kanyang nasasabi, sinong paririto sa akin? Narito sisidlan kita ng takot, sabi ng Panginoon. Ng Panginoon ng mga hukbo mula sa lahat na nangasa buong palibot mo. At kayo'y mga tataboy bawat isa na patuloy at walang mag-iipon sa kanila na nagsisitakas. Ngunit pagkatapos ay aking ibabalik na muli ang mga anak ni Amon mula sa pagkabihag, sabi ng Panginoon. Tungkol sa Edom, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Wala na baga ang karunungan sa Teman, na wala baga ang payo sa mabait, nawala baga ang kanilang karunungan? Magsitakas kayo, magsibalik kayo, kayo'y magsitahan sa kaliliman o mga nananahan sa didan, sapagkat aking dadalhin ang kapahamakan sa iso sa kanya sa panahon na aking dadalawin siya. Kung ang mga mag-aani ng ubas ay magsidating sa iyo, hindi baga sila mga giiwan ng mapupulot na mga ubas? Kung mga magnanakaw sa gabi, hindi baga sila magsisigiba hanggang magkaroon ng kahustuhan? Ngunit aking hinubdan ang iso, aking inilitaw ang kanyang mga kabulihan, at siya'y hindi makapagkukubli, ang kanyang mga binhi ay nasira, at ang kanyang mga kapatid, at ang kanyang mga kalapit, at siya'y wala na rin. Iwan mo ang iyong mga ulilang anak. Aking iingatan silang buhay at magsitiwala sa akin ang iyong mga babaeng bao. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, narito, silang hindi nangauukol magsiinom sa saro ay walang pagsalang magsisiinom, at ikaw bagay yayaong lubos na walang parusa? Ikaw ay hindi yayaon na walang parusa, kundi walang pagsalang iinom ka.
Sapagkat ako ay sumumpa sa pamamagitan ng aking sarili, sabi ng Panginoon, na ang Bosra ay magiging katigilan, kakutyaan, kasiraan, at kasumpaan, at ang lahat ng mga bayan niyon ay magiging walang hanggang pagkasira. Ako'y nakarinig ng mga balita na mula sa Panginoon, at isang sugo ay sinugo sa gitna ng mga bansa na sinasabi, kayo'y magsipisan at magsiparoon laban sa Kanya at magsibangon sa pakikipagbaka. Sapagkat narito ginawa kitang maliit sa gitna ng mga bansa at hinamak kita sa gitna ng mga tao. Tungkol sa iyong mga kilabutan, dinaya ka ng kapalaluan ng iyong puso, o ikaw na tumatahan sa mga bitak na bato na humahawak sa kaitaasan ng burol, bagaman iyong pataasin ang iyong pugad na kasing taas ng agila, aking ibababa ka mula roon, sabi ng Panginoon. At ang Edom ay magiging katigilan, bawat nagdaraan ay matitigilan at susutsot dahil sa lahat ng salot doon. Kung paano ang nangyari sa Sodoma at Gomora at sa mga kalapitbayan niyon, sabi ng Panginoon, gayon walang lalaki na tatahan doon, na sinumang anak ng tao ay mga ibang bayan doon. Narito, siya'y sasampa na parang leon mula sa kapalaluan ng Hordan laban sa matibay na tahanan. Sapagkat bigla kong patatakbuhin siya mula roon, at ang mapili siya kung ihahalal sa kanya. Sapagkat sino ang gaya ko, at sino nagtatakda sa akin ng panahon, at sino ang pastor na makatatayo sa harap ko. Kaya't inyong dinggin ang payo ng Panginoon na kanyang ipinasya laban sa Edom, at ang kaniyang mga panukala na kanyang pinanukala laban sa mga nananahan sa Timan, tunay na itataboy sila sa makatuwid bagay ang mga maliit na kawan, tunay na kanyang ipagpahamak ang kanilang tahanan kalakip nila. 21. Ang lupa ay nayayanig sa hugong ng kanilang pagkabuwal. May hiyawan na ang ingay ay naririnig sa dagat na mapula. Narito, siya'y sampat parang agila, nalilipad at magbubuka ng kanyang mga pakpak laban sa Bosra, at ang puso ng mga makapangyarihang lalaki ng Edom sa araw na yaon ay magiging parang puso na babae sa kanyang pagdaramdam. Tungkol sa Damasco, ang Hamat ay napahiya at ang Arpad, sapagkat sila'y nangakarinig ng mga masamang balita. Sila'y nanganglupaypay, may kapanglawan sa dagat, hindi maaaring tumahimik. Ang Damasco ay humihina, siya'y tumatalikod upang tumakas, at panginig ay humahawak sa kanya. Kalukutan at ang mga kapanglawan ay sumapit sa kanya na gayan sa babae sa pagdaramdam. Ano't hindi pinabayaan ang bayan na kapurihan, ang bayan na aking kagalakan? Kaya't ang kanyang mga binata ay mga bubuwal sa kanyang mga lansangan, at lahat ng lalaki na magdidigma ay magdadala sa katahimikan sa araw na yaon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. At ako'y magsusulsol ng apoy sa kuta ng Damasco, at pupugnawin niyaon ang mga palasyo na Ben-Hadad. Tungkol sa Sidar at sa mga kaharian ng Hizor na sinaktan ni Nabucodonosor na hari ng Babylonia, ganito ang sabi ng Panginoon, magsibangon kayo, magsisampa kayo sa Sidar, at inyong lipulin ang mga anak na silanganan. Ang kanilang mga tolda at ang kanilang mga kawan ay kanilang kukunin. Kanilang kukunin para sa kanilang sarili ang kanilang mga tabing, at lahat nilang sisidlan, at ang kanilang mga kamelyo, at hihiyawan nila sila, kakilabutan sa lahat ng dako. Magsitakas kayo, gumala kayo ng malayo, magsitahan kayo sa kailaliman, o kayong mga nananahan sa Hazor, sabi ng Panginoon, sapagkat kumuhang payo si Nabucodonosor
na hari sa Babylonia laban sa inyo at may ipinasya laban sa inyo. Magsibangon kayo, inyong sampahin ang bansang tiwasay na tumatahang walang bahala, sabi ng Panginoon, na wala kahit pinto ang bayan o mga halang man na tumatahang mag-isa. At ang kanilang mga kamelyo ay nagiging samsam, at ang karamihan ng kanilang kawan ay samsam, at aking pangangalatin sa lahat ng hangin ang mga may gupit sa dulo ng kanilang buhok, at aking dadalhin ang kanilang kasakunaan na mula sa lahat ng kanilang dako, sabi ng Panginoon. 33, at ang Hasor ay magiging tahanan ng dako ng mga tsakal. Sira magpakailanman, walang taong tatahan doon, ni sino mang anak ng tao ay mangingibang bayan doon. Ang salita ng Panginoon na dumating kay Jeremias na propeta tungkol sa ilam ng pagpapasimula ng paghahari ni Sidikiyas na hari sa Huda, na nagsasabi, Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, narito, aking babaliin ang busog ng Elam, ang pinakapangulo ng kanyang kapangyarihan. At sa Elam ay dadalhin ko ang 4 na hangin mula sa 4 na sulok ng langit, at aking pangangalatin sila sa lahat ng hangin yaon, at walang bansang hindi kararatingan ng mga tapon na mula sa Elam. At aking panglulupaypayin ang Elam sa harap ng kanilang mga kaaway, at sa harap na nagsisiusig ng kanilang buhay. At ako'y magdadala ng kasamaan sa kanila, sa makatuwid bagay ang aking mabangis na galit, sabi ng Panginoon, at aking ipahahabol sila sa tabak hanggang sa malipol ko sila. At aking ilalagay ang aking luklukan sa Elam, at aking lilipulin mula roon ang hari at mga prinsipe, sabi ng Panginoon. Sabay-sabay po tayo. At mangyayari sa mga huling araw na aking ibabalik ang pagkabihag ng Elam, sabi ng Panginoon. Amen. Maraming salamat po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Makaupo na po tayo.
si Jesus. Ako ay Kristiyano, ang asin at ang ilaw sa mundo. Simalat ako ay itinulan upang matabang mabigyan ng alam. Ang mabuting gawa ay ipamamalas ko ng makapagpatunay sa mundong kay gulo. Ako ay Kristiyano, sa aking buhay nakikita si Jesus. Ako ay Kristiyano, ang asin at ang ilaw sa mundo. Ako ay Kristiyano, sa aking buhay makikita si Jesus. Ako ay Kristiyano, ang asin at ang ilaw sa mundo. Isang Kristiyano, ang asin at ang ilaw sa mundo. Amen. Alam ng Panginoon kung anong kailangan ng mundo? Asin at ilaw. Amen. Sabi sa John chapter 8, verse 12, ay maganda. Ito po ang nakalagay. Bago natin tawagin yung ating mangangaral. Sabi niya rito, 8:12, Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Kung ano yung kailangang liwanag sa buhay na ito, ay tataglayin ng mga taong nagsisisunod kay Kristo. Kaya the best kind of life is to live as a follower of Christ. And you will have the light of life. Amen. So, salamat po sa Panginoon. Tayo po ay meron muli na mga batang mangangaral na siyang tatayo sa ating harapan ngayon. At siya ay miyembro ng Baptist Church sa Samar. Siya ay nag-aral din sa ating Bible School. Tawagin po natin si Brother Jinel, isa sa mga masisipag na mga kabataang katuwang natin. Kaya Brother Jinel, will you please come? At ito din ay magmi-mission. Yan yung pinagpepre niya, maging missionary, maging pastor, at naway loobin ng Panginoon at saka makapag-asawa. Binata ka pa, di ba? Amen. Binata pa. Gusto niyang makapag-asawa din. Babae. Siyempre, yun ang unang katangian. Yun ang unang katangian. Yun daw ang una niya sa listahan niya ng pagpipilian. Amen. So, salamat po sa Panginoon. Mayroon tayong mga kapatid na para tumayo. Para sa Brother Janelle, habulin. Amen. Maraming salamat po sa ganitong pribilehiyo na ako po ay kumbaga, hindi man karapat-dapat tumayo dito sa likod ng pulpito. Sa biyaya ng Panginoon ay ang ating mahal na pastor ay pinagtitiwalaan po tayo. Amen? Ang tumayo sa likod ng pulpito ay hindi po basta-basta. Yan po ay pribilehiyo na tayo po ay makapagbahagi at makapaglingkod sa bawat mananampalataya na nandito ngayon. At una,
bago po tayo dumako sa ating malagang mensahe, nais ko lang po batiin ang bawat isa na magandang hapon po sa ating lahat. Amen? Sa mga nakikinig po sa live streaming ngayon at sa mga sinabihan ko po na sila po ay makinig ng salita ng Diyos, sa mga taga-Samar po, Pastor, at sa kapatid ko ngayon na nakikinig, maupay nga kulo pa iyong atanan, kumbaga sa waray-waray na salita. Amen? So, pinagpapasalamat ko po. Nung ako po ay sinabihan po ni Pastor, May 22 na Merkulis din po yon. Sinabihan po ako ni Pastor, kami ni Brother Jake na, Brad, maghanda ka ng salita ng Diyos, i-schedule kita. That time po, kinabahan na po ako. Ramdam ko na yung kaba. Kagaya po ng mga ilan dito na tumayo dito sa likod ng pulpito, ramdam nila yung kaba sa tuwing na sila ay bibigyan ng pagkakataon na ipangaral yung salita ng Diyos. Amen? Mga kapatid, hindi ko po binibigyan ng kakaba-kabahan yung mga ilan dito na gusto pang maging pagpapala po sa bawat isa. Huwag po kayong kabahan na hindi ko po kayo tinatakot. Kagaya po ng aking pakiramdam ngayon. Amen? Excited po ba tayo sa salita ng Diyos? Amen? Yan. Tayo po ay tumayong para sa salita ng Diyos, para po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Nais ko pong ibahagi po sa ating lahat sa book of Isaiah. Isaiah chapter 6 verse 5 hanggang 13. Ayan, nais ko pong basahin. Salitan po tayo magbasa sa Tagalog para maliwanag. Isaiah chapter 6 verse 5 down to 13. Ayan, dyan na po. Sabay-sabay po tayo. Ako po yung una, kayo po yung pangalawa. Ako po at sabay-sabay po tayo sa verse 13. Verse 5, sabi po rito, nang magkagayoy sinabi ko sa aba ko, sapagkat ako'y napahamak, sapagkat ako'y lalaking may maruming mga labi, at ako'y tumatahan sa gitna ng bayan na may maruming mga labi, sapagkat nakita ng aking mga mata ang hari, ang Panginoon ng mga hukbo. Verse 6 po. Verse 7, at hinipon niyaon ang aking bibig at nagsabi, narito, hinipon nito ang inyong mga labi at ang inyong kasamaan ay naalis at ang inyong kasalanan ay naalis. Verse 9, at sinabi niya, ikaw ay umaon at saysayin mo sa bayang ito. Inyong naririnig nga, ngunit hindi ninyo naunawa, at nakikita nga ninyo, ngunit hindi ninyo namamalas. Verse 11, nang magkagayoy, sinabi ko, Panginoon, hanggang kailan? At siya'y sumagot, hanggang sa ang bayan ay mga giba na walang tumahan, at ang mga bahay ay mga walan ng tao, at ang lupain ay maging lubos na giba. Sabay-sabay po tayo, verse 13, begin. At kung magkaroon ng ikasampung bahagi roon, magpupugnaw uli gaya ng isang rubel at gaya ng isang insina na ang puno ay may iwan, pagka pinuputol gayon ang banal na lahi ay siyang puno niyaon. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat,
Panginoon, ako po ay lumalapit, nagpapakumbaba sa banal mong trono. Nais ko po, Panginoon, maging isang pagpapala sa hapon na ito. Nawa mangusap ang inyong salita, ang banal na Espiritu, sa bawat mananampalataya na nandito ngayon, maging ang mga nanonood sa live streaming. Panginoon, ikaw na po ang bahala, ikaw na po ang magbigay ng kaliwanagan sa bawat isa. Dahil kayo po, Panginoon, ang nais naming itaas at pasalamatan sa hapon na ito. Kami po ay dumadalangin, nagpapasalamat sa pangalan ni Jesus, aming tapagligtas. Amen. Tayo po ay makakaupo. Sa chapter 6 na ito, pag-aaralan po natin, nais ko pong ibahagi sa bawat isa ang pinamagatang response to God's calling. Amen? Amen? Yan, sabi nga po pag na-amen daw, nakikinig po yan. Ayan. Pag sinabi po ng preacher na amen, amen po. Amen? Sapagkat ay, sabi nga ng isang preacher na napakinggan ko, kapag nagre-response daw po yung mga tao nakikinig sa preacher, ang dali matapos, Pastor. Amen? Ayan, gusto nilang matapos agad. Ayan. At, ayan po, response to God's calling. Sa chapter na ito, makikita po natin paano si Isaiah sumunod sa Panginoon. Makikita natin dito sa book na ito kung papaano si Isaiah ipinakita ng Panginoon, kausap niya yung Panginoon. Sabi po sa verse 1 na makikita natin, nung namatay si Uzziah, si Haring Uzziah, sabi po sa verse 1, verse 1 po, chapter 6, verse 1, ayan. Noong taong mamatay ang Haring Uzziah, ay nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang luklukan, matayog at mataas, at pinuno ang templo ng kanyang kaluwalhatian. That time po, kausap po ni Uzziah yung Panginoong Hesukristo. Magkaharap po sila, kinakausap siya ng Panginoon, na ang Panginoon ay may mga kasamang mga anghel na pinupuno ng mga pakpak, lumilipad-lipad sa harapan niya. Kitang-kita ni Isaiah ang Panginoong Hesukristo. At that time, nangungusap po ang Panginoon. Amen? At ngayong gabi, ngayong hapon na ito, nais ko pong mangusap ang banal na Espiritu, ang salita ng Diyos at maging hamon sa bawat isa na nandito ngayon. Amen? Sabi po dito, response to God's calling. Mga kapatid, ano po yung mga bagay na makikita natin kay Isaiah? Makikita natin kay Isaiah bilang isang lingkod ng Diyos, isang sinugo ng Diyos. Nakita niya yung sarili niya. Una, letter A, introduction pa lang po ito. Letter A, na makikita natin the realization of Isaiah that he is a sinful man. Amen? Alam ni Uzziah, kausap niya yung Panginoon, nagpapakumbaba siya, Lord, sino ba ako na susuguin mo doon? Sino ba ako na isang makasalanan nakatira sa lugar na kung saan ay may mga maruruming labi? Amen? Nais ko pong maging hamon po sa bawat isa, lahat po ng mga ngaral ay hindi po sila perpekto. Lahat po ng sinugo ng Panginoon, lahat po ng nagpastor, sila po ay makasalanan din, tulad natin. Amen? The realization of Isaiah. Pangalawa po, the confession of Isaiah. Alam niya na siya ay makasalanan. Iniisip niya na siya ay makasalanan. Lord, di po ako karapat-dapat. Pangalawa, alam niya kung papaano siya magbigay at magpakumbaba sa Panginoon. Lord, sino ba ako? Makasalanan ako. Sabi po sa verse 5. Verse 5 po, basahin po natin sa... Yan. Nang magkagayoy, sinabi ko sa aba ko, yan, si Isaiah po nagsasalita, sa aba ko, sapagkat ako'y napahamak, sapagkat ako'y isang lalaking may maruming mga labi. Alam niyo po, mga kapatid, sa English po, unclean lips ang tawag po doon. Yung unclean lips, nung sinearch ko po yung unclean lips, ay is indicative of an unclean heart. Kung ano yung sinasalita po ng isang taong marumi, isang taong makasalanan, ay ganon din po yung nilalaman ng kanyang puso. Amen? Kaya ang labi po at saka yung puso po natin ay
Ugnay po sila. Kaya kung ano yung nasa puso mo, yun din ang sasabihin mo. Amen? Kaya si Isaiah po, sabi niya, Lord, ako po ay makasalanan. Sabi po dito, at ako'y tumatahan sa gitna ng bayan na may maruming mga labi, sapagkat nakita ng aking mga mata, alam niya, naisip niya, na-realize na, nakita niya mismo, na ang hari, ang Panginoon ng mga hukbo. The Confessions of Isaiah. Pangatlo po na makikita natin, the Confession of Isaiah that he repent and accepted the Lord in his life. Later see the submission of Isaiah. Dito po tayo magsisimula, dito po tayo magpo-focus ng ating pag-aaralan ngayon. The submission of Isaiah. He submit his life and obey God's calling. Mga kapatid, ngayong hapon po, ngayong gabi, nais ng Panginoon, i-submit mo yung buhay mo at mag-response ka sa panawagan ng Panginoon.